Musta mga kaphantom? Ako nga pala muli si Phantom Guy. At ngayon ay magkukwento ako ng kakaiba naman sa karaniwan kong ginagawang mga content. At ito ay isang horror story na base sa karanasan na maaaring totoo o hindi sa ating isinare na kwento. Hi, ako nga pala si Glenn. May gusto akong ikwento sa inyo na totoong nangyari sa karanasan ko noong 2017 sa apartment na tinuluyan ko noon. Isa akong sales agent na hindi ko nababanggitin kung anong kumpanya para sa aking privacy. Mag-isa na lang ako dahil maaga na wala din ang nanay at tatay ko. Tas yung dalawang kapatid ko na babae ay nasa abroad na dahil di nakapangasawa din ito ng kano. Dahil sa baba ng aking sales ay ipinatawag ako sa opisina at kinuusap ako ng aking manager. Pinapili niya ako noon kung mag-resign na o madestino sa probinsya. Wala akong choice nun at wala rin akong ipon dahil syempre mabisyo rin akong tao. Pinili kong madestino sa probinsya. Total, wala pa naman akong pamilya. Binigyan na ako ng konting allowance ng kumpanya ko at naghanap ako ng pinakamurang paupahan sa probinsya na yun. Sa sobrang mahal ng mga upa ay napadpad ako sa isang lugar na magkalayo ang mga bahay at tila tahimik ang mga paligid. Paggabi na nun at bitbit ko pa rin ang maleta ko at konting mga gamit. Ultimo hotel ay wala dun at madaming talahiban na wala pang gaanong mga bahay sa paligid. Napagtanong-tanong ako sa lugar na yun habang naglalakad ako. Pansin ko na tinitignan ako ng mga tao dun. Sobrang tahimik ng lugar at sinubukan ko lumapit sa ibang tao sa mga taga doon. Nagtanong ako sa isang lalaki na nag-aayos ng kanyang tricycle. Boss, meron ba kayong alam na paupahan dito? Tila tumingin lang siya sa akin nun at tila nakakatakot ang titig niya. Hindi siya umiimik nun pero itinuro ng kanyang kamay ang isang dulong lugar doon at tila nakatitig pa rin siya sa akin hanggang sa umalis ako papalayo sa kanya. Habang naglalakad ako palayo nun sa lugar na yun, ay tila nagtinginan sa akin ang mga taong nasa lugar na yun. Nagtataka ako kung bakit. Parang ngayon lang sila nakakita ng taong dumadayo sa lugar nila. Padilim na nun at tila wala gaanong poste at puro sarado ang mga ibang bahay na para bang bulok na at walang mga nakatira. Tinuloy ko pa rin puntahan yung dulong lugar na itinuro ng lalaki. Dahil no choice na ako gabi na masyado at wala na akong ibang pwedeng puntahan. Nakarating na ako sa isang gusaling may nakapaskil na apartment for rent. Bago ako pumasok ng gate ay may isang lalaki na nakatayo lang dun at tila nakatingin lang sa bintana ng second floor ng gusaling iyon. Lumapit ako sa kanya at tinanong kung pwede ba pumasok sa gate. Tinuro niya ang tinitignan niya at sabing, "Dun ako nakatira." Hindi related ang sinabi niya nun at pumasok na lang ako ng gate. Habang kinakatok ko ang pinto o yung gate ay may naririnig akong nagwawalis sa bandang likuran nun. Nilapitan ko siya at nang biglang tumawa ng walang dahilan yung lalaking nilapitan ko. Hindi pa ako nagtatanong nun nang biglang sinabi niya ay, "Katukin mo lang yan, tas pasok ka na, andyan sa boss ko sa reception. At magbayad ka agad Doon na yung pwesto mo sa second floor sa dulo." Hindi na ako nagsalita nun habang nakatingin pa rin siyang tumatawa ng walang dahilan. Nagulat ako sa harap ko nun nang nakabukas na ang pinto at nasa harap ko rin mismo ang matandang lalaki. "Tuloy ka sa paupahan ko, iho." Banggit niya sa akin habang nakatitig sa dalawang mata. Pumunta kami sa reception table niya nun at habang bitbit ko ang mga maleta ko, pansin ko ang paligid ng gusali sa loob na yun ay parang mga bulok na. May isang hallway dun na tapatan ang mga pinto at tila panigurado paupahan din yun. Habang nagmamasid ako sa katabi lang na matanda o ng reception table niya ang hagdanan pa second floor ng gusaling iyon, bigla akong napansin na may pintong gate at bakal na may padlock pa ang second floor na yun. Medyo nakakakilabot ang atmosphere at paligid din doon. May ilaw naman pero parang hindi kumakalat ang liwanag at tila
Mas lamang ang kadiliman sa loob na yun. Nakakatulig din yung kapaligiran at tila parang mga walang nakatira sa mga apartment ng bawat kwarto. Halos ilang minuto ko pamasid-masid sa lugar na yun habang nakatayo. Sa isang pwesto ko lang nang biglang pagharap ko. Tapos ka na? Biglang tanong ng matanda sa akin na hindi ko alam ang sagot. Pasensya na po tay. May bakante po ba kayo na apartment dito sa first floor sa hallway na ito? Tanong ko sa matanda. Hindi siya umiimik nun at parang tulala lang na nakatingin sa akin. Tataka ako sa matandang to. Mahaba ang buhok na nito at puting-puti na. Yung suot nito ay parang barong na hindi mo maintindihan. At nakapants pa ito na brown na parang ang daming mansya. Pansin ko sa mukha niya na may mga haba siyang kalmot dito sa bandang mukha sa kanang parte na yun. Dito rin ako nagtataka na parang ang dami niyang kalmot na pekas. Nabakat na bakat sa kanyang mga kamay. Di ko rin masabi na parang baldado ang kaliwang paa niya. Wala. Nagulat ako sa sabi niyang yun habang nagmamasdanan kami. Ay, sige po, pasensya na rin po. Sa second floor ang bakante namin. 2,000 ang kada buwan at wala ka ng kahit anong babayaran sa akin. Tumungo ka na dun ngayon. Sambit ng matanda sa akin habang nakatitig pa rin siya sa mga mata ko. Ang weird ng mga tao talaga ngayon. Ngayong gabi, parang iba yung nadanas ko. Napalingon ako sa hallway noon nang makarinig akong may sumisitsit banda sa dulong iyon. Hindi ko masyado mainag ng mata ko dahil sa dilim ng paligid dun. Pero nakita ko ang isang pinto na nakabukas ng kakaunti. Nakadungaw ang isang tao dun sa pintong iyon. Hindi ko makita ang mukha niya at sumisitsit siya sa akin kahit malayo sa pwesto ko. Inalabas niya ang kanyang kamay at tila parang hinahawi niya ito palayo. Parang pinapaalis niya ako sa signal ng kanyang kamay. Parang ganun yung ibig niyang sabihin eh. Pero lumingon ako sa matanda na baka alam niya. Pero nakatitig pa rin siya sa akin. At nung binalik ko ang lingon ko sa sumisitsit sa akin, ay tila nakasara naman ang pinto nito. Di ko alam kung guni-guni ko lang. Biglang kumalampag ang gate na bakal nun sa pagtagos sa paakyat sa second floor. At doon bumaba ang isang lalaki na may daladalang pala. Tara na, umakyat ka na. Galit nitong tingin. At siya pala ang lalaking nagwawalis kanina na parang baliw na tumatawa ng walang dahilan. Tataka ako sa kanya nun dahil parang galit naman siya ngayon. At diba, dun siya galing sa labas? Paano siya nakarating sa second floor na yun? Umakyat na ako nun matapos magbayad sa matanda at sinabing siya daw ang housekeeping doon at bantay sa mga nangungupahan. Nahiya ako tumingin o tanungin yung pangalan nila. Parang iba kasi yung tingin sa katrato nila sa akin. Ang weird at ang creepy pa. Tumutunog ang hagdan na para bang sira-sira na ito. Ang lamig ng aura ng paligid nang makarating kami ng boy nila sa hallway ng second floor. Ang dilim ng dadaanan. Ang dumi ng mga dingding. Daming sira. Tila luma na nga yung mga kulay ng pader eh. Kabuk na yung kisame, maging yung ilaw, natatakpan na ng mga alikabok. Tinanong ko siya kung may mga nakatira na dun sa mga bawat pintong nakasara. Sir, may mga nakatira na ba dito sa mga apartment dito? Parang ang tahimik eh. Saka baka pwede dito na lang ako sa apartment number 2 or 3 para malapit-lapit naman sa hagdanan. Tanong ko habang naglalakad kami. Dami kang kasama dito. Huwag mo lang silang kakausapin. Dito ka sa pinakandulo ah. At ito lang yung bakante dito. Apartment number 209 ka. Binuksan niya lang ang pinto at binigay sa akin ang susi. Sabay alis agad nun. Hindi man lang inilibot ang kwarto ko nun. Sa tabi ng pintuan ko ay may bintana dun. Kung saan nakikita ang ibaba at gate sa labas ng gusali. Dumungaw ako nung oras na yun at tila parang kinabahan ako sa nakita ko. Doon pa rin nakatayo ang lalaking parang nakasuot na pang pulis na siya yung una kong tinanungan kanina. Medyo tumayo yung balahibo ko nun dahil sa akin siya nakatingin sa pagkakadungaw ko. Kakadungaw ko pa lang sa bintana nun eh.
Para ako na-stroke nun sa aking pwesto na hindi makagalaw o iwas ng paningin. Dumidilim ang itsura ng lalaki na yun. Di ko alam kung tao ba siya talaga o nababaliw lang. Sabay itinuro niya ako ng kanyang kamay. Agad ako napatalikod nun at pumasok agad sa aking apartment at nilako ang pinto ko. Pagbukas ko ng ilaw ay biglang bumugad lang. Muna ang ending ng part 1 ng bagong story ito. Maraming salamat po sa inyo. Para sa part 2, comment lang po.